Nitong hapon mga kapatid, nais ko po ulitin ang verses 19 and 20. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yung ating binasa mga kapatid, ayon po sa aklat ng Mateo, ay tinatawag po the Great Commission. Kung ikukumpara po ito sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, ang Mateo Kapitulo 10 ay tinatawag the Commission. Hindi po siya tinawag the Great Commission, kundi the Commission lamang. Bakit po? Dahil ang scope and extent ng kanilang paghahayo ay para lamang sa mga Israelita. Malinaw po na inutos ni Kristo ang kanyang mga alagad, habang kayo'y humahayo, ang pupuntahan nyo lamang ay ang mga Israelita. Go and seek for the lost sheep of Israel. Pero wag muna kayo pupunta sa lugar ng mga Hentil. Hindi dahil walang pakialam ang ating Panginoon sa kaluluwa ng mga Hentil, but rather, kailangan maipako si Kristo sa krus, mamatay si Kristo at muling mabuhay, at sa kanyang pag-akit sa langit, kapag inutusan na po niya ang kanyang mga alagad na humayo na to what we would call the Great Commission, doon lang po papasok ang paghahayo sa mga Hentil on a greater scale. Pero kung mapapasin po natin mga kapatid, meron po tayo pwedeng itanong sa verses 19 and 20 dito sa Matthew 28. Ano po ang layunin ng Diyos kung bakit po ipinangaral ang magandang balita sa atin para maligtas? Or if we can phrase it in another question, bakit po tayo iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo? Pwede po natin sabihin that kaya po inatasan po ni Kristo ang kanyang mga alagad na humayo sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang magandang balita ay para po makarinig ang mga kaluluwa at sila'y maligtas mula sa puot ng Diyos. Yan po ay masasabi po natin isang biblikal na sagot. Masasabi din po natin, kaya naman sinabi ni Kristo na humayo ang mga alagad upang ipangaral ang magandang balita, upang ang maraming tao ay sumampalataya kay Jesus at mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yan din po ay isang biblikal na sagot ayon po sa nakikita natin sa patotoo ng buong kasulatan. Subalit, makikita ho natin that ang isang importanteng rason, contextually, kung bakit po inutusan ni Kristo ang kanyang mga alagad na humayo, ay para makagawa sila ng mga alagad. Tignan niyo po yung nakalagay dito in verse 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. In English, therefore, go and make disciples of all nations. So ito po ay isang contextual rason kung bakit po sinabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, kapag kayo'y humayo, ipangaral nyo ang magandang balita upang ang sino man sasampalataya ay maligtas, mapatawad ang kanilang mga kasalanan, mawala sa kanila ang puot at galit ng Diyos. Pero kita din po natin dito, ang isa pang rason kung bakit sila'y huhahayo ay para maghanap ng mga taong magiging alagad ni Kristo. At paano ho yun? Whenever we share the gospel, mga kapatid, ang sino man po taos-puso tatanggap sa Ebanghelyo na may pagsisisi at may bunga na lumalabas sa kanilang buhay not only on one day, but gradually throughout their Christian life, sila po ay mga alagad na. Hindi ka pwede maging Kristiyano na hindi ka alagad. Hindi ka rin pwede maging alagad kung hindi ka Kristiyano. Kaya ka tinawag po Kristiyano dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo. And thus, Kristiyano, Christian. Kapag naman tinawag po tayo mga alagad, it means ikaw ay estudyante ni Kristo. You are a pupil. You are a learner. You are a follower ni Kristo. So yun pala ang rason kung bakit humahayo ang mga alagad.
Hindi pala sinabi ni Kristo, kapag humayo kayo, imbitahin nyo lamang sila sa simbahan. At kapag yung mga taong inimbita ninyo sa simbahan ay umupo na, tapos na ang iyong katungkulan o responsibilidad. Hindi pala yon ang nais pala ni Kristo. Maging sa kanyang panahon, nung siya po ay nagmi-minister dito po sa lupa, marami talaga tao mga nakikinig sa kanya. Pero hindi nagtitiwala si Kristo sa kanilang pananampalataya sapagkat nababasa niya ang puso ng bawat isa. Maging sa panahon po ng John chapter 6, kung natatandaan po natin, habang pinag-aaralan po natin yan, napakarami mga tao, libo-libo ang sumusunod sa Kanya. Pero hindi nai-impress, hindi nakukontento si Kristo sa kanilang pagsunod. Bakit po? Dahil hinahanap po niya mga alagad. At sa mga magiging alagad po ni Kristo, there are two things na mapupulot po natin dito. Unang-una, they need to be baptized. Sabi po sa verse 19, yung mga ginawang alagad, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Here are the early accounts and record na makikita po natin patungkol sa Banal na Trinidad as three distinct persons na napakalinaw na ipinaliwanag po ni Kristo. There is the Father, there is the Son, there is the Holy Spirit. Ngayon, ang katanungan po dito, bakit sila kailangang bautismohan? Ano po ba ang ibig sabihin po ng pagbabautismo ng mga panahon po na yon? Well, we could say, sa panahon po ng mga Judaizers o sa reliyon ng mga Judaist, na kung tawagin the religion of Judaism, kung ikaw ay isang hentil na nagdanais na maging Hudyo pagdating sa iyong paniniwala at reliyon, hindi ka basta-basta makapasok sa kanilang, we could say, group or organization. Hindi po pwede na kapag ikaw ay hentil, nagpatuloy ka lang, pasok ka na sa kanilang paniniwala. Hindi ho. Ang gawain pala ng mga Judaizers nung sinuunang panahon, pagkatapos ang isang hentil ay nagpatuloy according to their customs, sila po ay ilulubog sa tubig. At ano po ang rason kung bakit ilulubog ang mga hentil na ito sa tubig? Dahil po ba they are practicing the baptismal formula ni Jesus? No. Because Jesus came later on. But the reason why binabautismohan po nila ang mga hentil pagkatapos magpatuloy ang mga hentil is that sa kanilang paniniwala, kung hindi ka angkan ni Abraham at hindi ka Hudyo, ikaw ay maituturing marumi. At para maalis ang iyong karumihan, kailangan bautismohan ka pagkatapos na ikaw tuliin. So here mga kapatid, kitang-kita ho natin that in Judaism, pagpasok pala ng isang tao in their religion, they need to be circumcised, they need to be baptized for the sake that their uncleanliness ay maalis. Pero what does that have to do with this baptismal formula? Kaya naman binabautismohan ang lahat ng taong nagsisisi at sumasampalatay kay Jesus pagkatapos po nila pakinggan ang Ebanghelyo. Unang-una, nakaranas po sila na tinatawag circumcision of the heart. Hindi man po sila tinuli sa external, pero tinuli na po ang kanilang puso. At yan ang epekto ng bagong kasunduan. I will put my law in their hearts. They will know me. Ang ibig sabihin po nun, tinuli na ang kanilang puso. Pinalitan na ang kanilang pusong bato at binigyan na po sila ng pusong may laman. Na kung tawagin po in the new covenant, if any man be in Christ, he is a brand new creation. So ang lahat ng taong nagiging alagad ni Jesus na talagang may bunga ng Espiritu, may bunga ng pagsisisi, may bunga na talagang nais po nila paglingkuran ng Panginoon, naranasan pala ho nila yung tinatawag circumcision of the heart. At pagkatapos po nito, yung mga na-born again, dahil po sa Ebanghelyo, ano po ang gagawin sa kanila? Babautismohan po sila sa tubig. Hindi dahil ang pagbabautismo po in the New Covenant ay nag-aalis ng kasalanan o anumang klaseng karumihan,
but rather this symbolizes our union with Christ in His death, burial, and resurrection. Tayo po ay lulubog po sa tubig, signifying our death sa ating lumang pagkatao. We are then raised up out of the water, symbolizing that we have been raised with Christ. Pero, on what grounds? On whose name? Ano ba itong reliyon na papasukin po natin? Might be the question. Sabi po ni Kristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. May mga katanungan po ang mga ilang tao ho noon nung sila po ay nais po alamin kung kakailanganin pa rin po ba sila na bautismuhan, kung sila po ay binautismuhan na po sa ibang church. And we give the answer, depende. Kung yung simbahan na pinanggalingan po natin is a church that does not teach the gospel, does not teach that Jesus is Lord, does not teach about the Trinity, in other words, lihis sa katuruan ng Christianity, then yes, kailangan bautismohan ulit. May mga katanungan, galing po sa Jehovah Witness na reliyon. Kailangan ko po ba na magpabautismo? Absolutely. Dahil hindi nila kinikilala ang banal na Trinidad. At wala sa kanila ang tamang ebanghelyo. Meron naman iba, binautismohan po ako sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko na siguro kailangan pa magpabautismo ulit. Mali. Kapag tayo ho ay binautismohan sa isang simbahan, nagpabautismo ka rin sa loob ng reliyon na iyon. So if you are baptized as a Roman Catholic, that means sinasangayunan mo ang kanilang aral. If you are baptized as Iglesia ni Cristo, sinasangayunan mo ang kanilang aral. Kapag you are baptized in a church that is teaching that Jesus is not God, that means sinasangayunan mo yung aral na yun. Ngayon kapag ikaw ay nabago na at tinanggap mo ang tamang ebanghelyo ni Jesus at nilagay ka ng Panginoon sa tamang lugar kung saan ka aaralan ng tama, nararapat lamang magpabautismo ka ng tama. Because that is what baptism signifies. You are accepting of all grounds and in all situations, of all aspects of its teachings, na ito yung reliyon na papasukin ko. So in the case of verse 19, what religion yung papasukan po ng mga Kristiyano na naging alagad ni Jesus? When they are baptized, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. The second thing that we learn from this text is the pastoral theology sa mga magiging alagad ni Jesus. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So kung verse 19, mapupulot po natin dito yung aral of baptism, pagdating po sa verse 20, ang mapupulot po natin na aral po dyan ay yung pangangalaga sa mga naging alagad. So dito, kitang-kita ho natin na ang lahat ng taong tumatanggap kay Jesus, kumikilala kay Jesus, hindi lang po ito natatapos lamang sa ligtas ako at makikinig na lang ako. Pero sabi ng Biblia, ang lahat ng mga ginawang alagad para kay Kristo ay kailangan ano? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. In other words, lahat ng ililigtas ng Panginoon ay hindi lamang po matapos lamang sa pakikinig. Kailangan sila turuan. Now, ang tanong, ano po yung tinutukoy po ni Kristo po dito na kailangan po nila sundin? Well, we could say that historically, sa sinuunang simbahan, kinilala po nila ang Gospel of Matthew bilang the manual of Christianity. Kung pag-aaralan po natin ng church history, ang isang sikat na ebanghelyo ay Marcos. At ang pinakasikat na ebanghelyo ay ang Mateo. Ganon din ang Lucas.
Ganon din ang John. Pero pagdating po sa aklat ng Mateo, ito yung kinikilala, the Christian Manual. Bakit po siya kinikilala bilang the Christian Manual? Dahil kung ikukumpara po natin ang Mateo sa aklat ng Marcos, mas maraming anyo at structure ng katuruan na mapapansin po in Matthew kesa kay Marcos. At kung ikukumpara man po ang Mateo sa aklat ng Lucas, Matthew is so structured in its teachings, whereas you compare it to Luke, nakasentro po siya more on sa tema. So, makikita ho natin pagkatapos po na banggitin kung saan angkan nanggaling po si Jesus, at pagkatapos siya po ay ipinanganak, at pagkatapos po i-introduce si John the Baptist, biglang pumasok po si Jesus, pagkatapos po siya na siya'y tuksuhin, ano po ang kanyang ginawa? Pagkatapos na siya po ay tuksuhin, siya po ay nagturo, nangaral. So ngayon, kapag sinabi ng Biblia, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, ano kailangan ituro sa mga magiging alagad ni Kristo? Basahin po natin dito mga kapatid, in Matthew chapter 10. Kailangan po nila matutunan kung ano po ang halaga ng pagiging alagad ni Jesus. The price and the value of being a Christian. Matthew chapter 10. Dito po tayo sa Mateo kapitulo 10. And let us read verses 37 to 39. Mateo kapitulo 10, talatang 37 hanggang 39. Ano po yung mga bagay na kailangan po ituro, na kailangan po nila sundin? Verse 37, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagdanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kanina, nung sinabi po na ating Panginoon, humayo kayo, at sa iyong pangangaral at sa iyong pangahayo, kapag may mga naging alagad na tumanggap sa aking mensahe, ito ang ituturo nyo sa kanila. So ano ho yun? Unang-una, kung ano pong ibig sabihin ng pagiging tagasunod ni Kristo. Yun ang kailangan ituro. Sa ating kasalukuyan, usong-uso po ito sa maraming simbahan. Basta umattend ka lamang, bahagi ka na ng simbahan ni Kristo. Basta ikaw ay nagbibigay ng isang malaking porsyento sa iyong pinansyal sa iglesia, alagad ka na ni Kristo. Kapag ikaw ay lumitaw sa mga gawain kahit 3 times in a month, pwede ka na maging disipulo ni Kristo. Pero hindi pala yun ang tinuturo ng Biblia. So, yung mga tumanggap at kumilala kay Jesus, hindi pala natatapos doon. Kailangan pa sila aralan pa. At ang ituturo sa kanila ay yung magiging buhay po nila bilang Kristiyano. Meaning, ito ang requirement. Ang nagmamahal sa kanyang magulang, ang nagmamahal sa kanyang mga anak, ang nagmamahal maging sa kanyang sarili na mas higit kaysa sa Panginoon, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Kasi kapag minahal mo ang pamilya mo na mas higit kaysa kay Kristo, hindi ka makakasunod. Kapag minahal mo ang iyong mga anak na mas higit pa kay Kristo, hindi ka makakasunod. Kapag minahal mo ang iyong sarili kaysa kay Kristo, hindi ka talaga makakasunod. In other words, ang rason kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa mga magiging alagad, ito ang magiging buhay ninyo hanggang sa aking pagbabalik. Dahil ito ang mabuting paraan para makasunod ka na walang hadlang. Pero marami ang nagiging hadlang.
Kaya sabi ng ating Panginoon, maging in the Gospel of Matthew, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Kung si Kristo ang ating kayamanan, si Kristo din ang ating puso at mahal sa buhay. Pero kapag ibang bagay, mga kapatid, at hindi si Kristo ang naging tuon ng pansin ng ating puso at isipan, to the point na hindi na ho tayo nakakasunod, nahihikayat na po tayo, nadadala po tayo agad sa mga bulong ng iba, sa panghihikayat ng iba, sa kagustuhan ng iba. In the context of Matthew, ang kagustuhan ng magulang, kagustuhan ng asawa, kagustuhan ng mga anak, kagustuhan ng ating sarili, sabi ng Biblia, hindi siya makakasunod. Kaya habang nangangaral ang ating Panginoon, ayon po sa 4 na ebanghelyo, ni-record po ng gospel writers, that nung nagtuturong ating Panginoon, nais po siya pigilin ng kanyang sariling pamilya. Pero mo pinipigilan siya na magturo dahil para sa kanila, ganun ang ating Panginoon. Kaya nung nagtatanong ang mga tao, di ba ito yung mga kamag-anak ni Jesus, look, Rabbi, look, Jesus, ang ina mo, ang mga kapatid mo, nandito. Gusto ka kausapin. Ano sabi ng ating Panginoon? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae? Kundi sila yung nakikinig at tumutupad ng kalooban ng aking Ama. So ano po ang ituturo sa mga alagad na ito? Kailangan kapag sila'y naging alagad, ang mamahalin po nila na mas higit sa lahat, although we are on this side of life, unable to perfectly love Christ. But there will be a love above all things for Christ kung hihingi po natin ang kanyang biyaya. Kaya pagdating po dito in verse 38, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan din ang magiging buhay po ng mga alagad. Handang mamatay para kay Kristo. Hindi lang tinanggap ko ang kaligtasan pero takot ako mamatay, ayoko na sumunod. Hindi ho po pwede ganun. Ang ituturo pala sa lahat ng mga tatanggap at maglilingkod kay Kristo, kapag dumating ang panahon at oras na ikaw ay papatayin para sa iyong pananampalataya, this is the religion na pinasukan mo. It's interesting kasi kung ikukupara po sa mga ibang reliyon, kagaya po ng Islam, kapag ikay tumiwalag, papatayin ka nila. At kung ayaw mo makinig sa aming aral, pupuhutan ka namin ng ulo. Ayon po sa kanilang Quran, nakalagay, behead the infidels. Kill the Jews. Pero in Christianity, baliktad. Tayo po ang pinapatay dahil po sa ating pananatili of being a Christian. And that's why in verse 39, ang taong naghahagad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Nang ibig sabihin, hindi pa niya kaya isuko ang mundo, mapapahamak siya kasama ng mundo. Kagaya po ng asawa ni Lot. Sinabi po ng mga anghel, umalis kayo dito, susunugin ito ng Panginoon, magpapaulan ng Diyos ng fire and sulfur and the like, fire and brimstone, literally. Pero ito lang ang aming kahilingan sa inyo that you should obey as an instruction. Huwag kayong lilingon. Pero dahil hindi mabitawan ni Lot ang Sodom and Gomorrah, which symbolizes hindi pa niya kaya isuko ang kamunduhan, napahamak ho siya. So dito, ang taong sumampalatay kay Kristo, tinanggap ang Panginoon, ito ang kanyang pinasukan na buhay. Hindi niya pwede mahalin ang kanyang magulang na masigit kay Kristo. Hindi niya pwede mahalin ang kanyang pamilya na masigit kay Kristo. Hindi niya pwede mahalin ang kanyang sarili na masigit kay Kristo. At handa siya dapat sa araw-araw na mamatay para kay Kristo. Yung pala ang buhay ng isang Kristiyano. So para magawa niya ho ito, ano ang dapat gawin? Basahin po natin ang Matthew 16.
Mateo Kapitulo 16. Mateo 16, para magawa niya ho ito, ano ang dapat gawin ng isang magiging alagad ni Jesus? Matthew 16, beginning at verses 24 and 25, or 24 and 26. Mateo 16, 24 hanggang 26. Sabi ho dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat iniuna ang sarili. So hindi pala niya dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? So ayon po sa talata 24, paano po niya magagawa na mamatay para kay Kristo? Paano po ba niya magagawa na hindi mahalin ang sino man na masigit kay Kristo? Ang isang mahirap na utos, sabi po sa 24, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Kung meron pong utos ang Panginoon sa pagiging alagad na napakahirap at napakasakit na gawin, is to deny yourself. Yung pagtanggi sa ating mga sarili. Dahil ang pagtanggi sa ating mga sarili, hindi lang po ito isang araw lamang. Ito ay isang battle that every Christian faces internally every single day. Kapag tinatamad po tayo, manalangin, we need to fight and deny ourselves. Kapag tayo po ay tinatamad na mag-aral ng salita po ng Diyos, we must fight to deny ourselves. Kapag ayaw po natin makihalubilo sa mga kapatiran and we don't want to join in fellowship for whatever the reason might be that is invalid, we need to fight to deny ourselves. Bakit po? Bagamat tayo ay niligtas po ng Diyos in the already, pero ang hindi pa ho natin natatamo pa ay yung final salvation mula sa presensya ng kasalanan. And habang nananatili po ang presensya ng kasalanan sa ating buhay, araw-araw po tayo lagi nakikipagdigmaan laban sa ating laman. Ang sigaw ng ating laman, huwag mo seryosohin ang aral ng Diyos. Huwag mo seryosohin ang kanyang mga tuntunin. Baliwalain mo na lang yan. Sa susunod na lang yan. Yan ang sigaw ng ating laman. Ang ginagawa po ng ating laman, mga kapatid, dinidiscourage po tayo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Na hindi niya ho tayo pababayan o iiwanan kailanman. Pero ang sinasabi po ng ating laman, ikaw ang manguna. Ikaw lamang ang masunod sa iyong buhay. Do as what you will be pleased in doing, in whatever you want to do it for your own glory. Yan ang sigaw ng ating laman. Kaya sabi po ni Kristo, kung ikaw ay magiging alagad ko, maging handa ka, be ready to deny yourself. Kaya nga mga kapatid, ito ang bunga ng taong handang mag-deny ng kanyang sarili. Ang taong nagde-deny sa kanyang sarili, kapag gusto po niya ang isang bagay, walang dahilan yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Yan ang bunga ng isang taong who denies himself. But a person who does not deny himself, marami ang dahilan. Kasi kapag dininay mo sarili mo that means, mga kapatid, in your mind and in your heart, nakikita mo kung gaano kahalaga ang Panginoon sa ating buhay. At dahil po mahal natin ang Panginoon at sinisikap po natin na matupad ang kanyang kalooban, we will do everything in our power, abot po sa biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, na gawin ang kanyang kagustuhan. Pero ang taong hindi nakikita ang kahalagan po ni Kristo, maraming dahilan yan.
Napakaraming dahilan. Natatandaan ko po yung patotoo ng aking mga magulang tungkol sa isang tao na naka-wheelchair. Biro mo, naka-wheelchair na ho yun. Pero dahil dinideny niya ang kanyang sarili at hindi po niya ginagawan dahilan ang kanyang estado at kalagayan, at dahil mahal po niya ang Panginoon, nagsikap po siya na paglingkuran ng Panginoon, kahit ganun po ang kanyang kalagayan bilang disabled. Pagdating sa mga hayop, pagdating sa mga gawain, umaalis na po yun agad na madaling araw para lamang makaabot po kung saan man yung mga gawain at makarinig na salita po ng Diyos dahil yun ang bunga ng denying of yourself. Sinasabi niya maaari sa kanya sarili, totoo, hindi na ako makakalakad pero binigyan pa rin ako ng Diyos ng mga kamay to get there eventually. Denying yourself. So here mga kapatid, hindi talaga natin magagawa na mahalin ang Panginoon, sumunod sa Panginoon, kung wala po yung biyaya of denying ourselves. Napakahirap na maging Kristiyano. Matter of fact, meron po itong dalawang elemento Sa elemento po at aspeto ng Espiritu, napakasaya na maging Kristiyano. Dahil wala na ho sa atin ang galit ng Diyos. Tayo po ay itinuring na mga anak ng Diyos. Sa atin na po ang lahat ng mga espiritual na pagpapala balang araw, pero ang hindi masaya sa pagiging Kristiyano, ayon sa laman, is that, habang nananatili po yung laman sa ating buhay, it is natural para sa ating laman na hindi sumunod sa utos ni Kristo. Yun ang hindi masayang aspeto ng pagiging Kristiyano. Because kapag lagi ho natin binabasa ang Biblia at nagbibigay po ng liwanag si Kristo mula sa kanyang mga salita, sa mga bagay sa ating puso na nananatili pa rin sa kadiliman, napakasakit, napakahirap na bitawan. You're telling me bilang Kristiyano, kailangan ko magpakumbaba? Masakit yun para sa laman. You're telling me bilang Kristiyano, kailangan ko pagtiisin yung mga taong yan? Hindi madali yun. You're telling me kapag ako'y naging Kristiyano, kailangan ko mag-commit? Kailangan ko gawin ito para sa aking pamilya? Na dalhin sila sa Panginoon? Ang dami ko yata kailangan gawin bilang Kristiyano? Yes. Dahil napakatindi ng ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na kailangan ihatid ng mga apostol sa mga magiging alagad niya. Ituro mo sa kanila ang lahat ng itinuro niya dito sa Mateo, ituturo sa kanila. Yung tamang pananalangin, ituro mo sa kanila. Pagsisisi, ituro mo sila. Ituro mo ito sa kanila. Yung mga mangyayari sa mga huling araw, ituro mo sa kanila. Ang paglilingkod sa akin bilang alagad ko, that I must be first above all things, ituro mo yan sa kanila. Pero hindi mo lang ituturo, sasabihin mo rin sa kanila, sikapin ninyo sundin. Pero hindi pa ho natatapos diyan. The first point, as what we've mentioned, kung ano po ang ituturo po sa mga magiging alagad, is what it's going to take to be a disciple. The next thing na ituturo po sa mga magiging alagad ay ipalaganap ninyo ang mensahe ni Kristo. Ipalaganap ang mensahe ni Kristo. So hindi lang po tayo tinawag para maging alagad at makinig lamang, tinawag din po tayo, inaralan po tayo ng Panginoon at iniligtas po tayo ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang mga salita. Basahin po natin ang aklat ng Mateo Kapitulo 4. Matthew chapter 4. Talatang 18. Tignan niyo po ang magandang halimbawa po nito. Mateo Kapitulo 4, talatang 18. Matthew chapter 4, verse 18. Look at what the text says. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid ng mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya.
Now, contextually, may tawag talaga ang magkapatid na ito. Ang kanilang tawag po talaga ay primarily maging apostol. So, kailangan talaga mangisda po sila ng mga tao. Pero meron po prinsipyo at aral na mapupulot po dito. Ang kanilang tawag ay hindi natapos lamang sa maging alagad ka, mailigtas ka, at hanggang doon na lang. Hindi ho. Sila'y tinawag, iniligtas para sa isang responsibilidad at rason, and that is mangisda ng mga tao. So bakit po tayo nagba-Bible study? Bakit po tayo nagpe-fellowship? Bakit tayo nagtitipon para makapakinig ng salita po ng Diyos? Bakit ini-encourage po tayo ng mga kapatiran? Read your Bibles. Every single day, kapag ikaw ay nasa trabaho, kung may opportunity ka, o ikaw naglalakad, naliligo, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, o ikaw ay nasa treadmill, kahit ano pa yan. Makinig ka na makinig na mga katuruan patungkol sa salita ng Diyos. At kung bubuksan mo ang TV, panoorin mo yung mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. Bakit ini-encourage tayo sa ganung paraan? Para lahat ng mga natututunan po natin, magagamit ho natin ito sa ating paghahayo. Tignan niyo yung ginawa po ng ating Panginoon sa mga ito. Come and follow me, and I will send you out to fish for people. That's a beautiful calling. Biro mo, ang tawag po talaga nila is to fish for people because their occupation noon, they were fishermen. Tayo naman, tinawag po tayo upang mangisda ng mga tao. Kaya kailangan po natin hilingin sa Panginoon, Lord, hindi man po ako apostol, hindi man po ako pastor o propeta canonically, hindi man po ako ebangelista na talagang tinawag na maging ebangelista, pero Panginoon, gamitin mo ang aking labi, ang aking mga bibig para makahikayat ng kaluluwa. Kasi mga kapatid, hindi lang po tayo inaaralan lang po ng Panginoon para lamang po sa ating mga sarili. Pero sabi po ng Biblia, lahat ng ating natututunan, kailangan po natin i-share po ito sa mga tao sa labas para makilala po nila ang Panginoon. Kaya hindi po ito yung rason kung bakit sinasabi po ni Brother Joshua, mag-aral po tayo ng Biblia para lang may ma-share po tayo sa fellowship. Hindi ho. Kaya tayo nag-aaral kasi balang araw kapag may dinala ang Panginoon na kaluluwa your way, handa ka. Handa tayo. Ngayon, ang tanong po dito, kung ako'y mananatiling alagad pero ayoko magbahagi, meron po kaya po ito consequence? Basahin po natin Matthew chapter 10. Mateo 10, talatang 32 hanggang 33. Mateo kapitulo 10, talatang 32 hanggang 33. Matthew chapter 10 verses 32 to 33. Tignan niyo po nakalagay. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon, sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Amang nasa langit. In English, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Alam niyo ho mga kapatid, ako'y nagpapasalamat po sa Diyos dahil halos lahat ho sa atin may nais po talaga ipalaganap ang salita po ng Diyos. Sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga asawa, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapitbahay, katrabaho, napakaganda tignan na talagang nais natin i-share po yun. Pero bakit nabanggit po na ating Panginoon, ang mga hindi kumikilala sa akin, sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama na sa langit? Bakit may mga taong ganyan? Kasi yung mga ganyan tao, hindi karapat-dapat na maging alagad ayon kay Kristo. So bakit may mga taong ganyan? Dahil ikinakahiya nila ang Panginoon.
Maraming ganyan sa mundo. Bakit po nila kinakahiya si Kristo? Number one, baka kasi isipin nila weird ako. Para sa iba, ikinakahiya ko ang Panginoon dahil kapag shinare ko ito, hindi na ako magiging popular. Iiwasan na ako ng mga tao. Mawawalan na ako ng mga followers sa Instagram, sa Facebook. Pero sabi po ni Kristo, whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Nakakatakot yun. In other words, kapag humarap po tayo sa araw ng paghuhukom, now it makes sense kung bakit sinabi ni Kristo sa Mateo 7, marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, pero sasabihin ko sa kanila, hindi kita kilala. Kasi hindi mo kinilala dito sa lupa eh. Bakit ka kikilala rin sa langit? Di ba, hindi ka naman naglaan ng oras sa akin sa lupa. Tapos gusto mo makapasok dito sa langit? Hindi pa pwede ganun. Kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Boring kami. Boring ang salita ng Diyos. Tinatamad ka, nakausapin ako, tapos gusto mo makapiling pa ako habang sa walang hanggan na realm? Malabo. Kaya nga mga kapatid ang pagiging alagad, hindi madali. Iiwasan ka na maraming kamag-anak. Mumurahin ka ng maraming tao, pagtatawanan ka pa ng maraming tao. Tutuksoin ka ng diablo na ikaw ay magalit kapag, alam mo yung mga tao kapag binabahagian mo ngumingiti pa? Alam mo yung parang nangaasar pa? Yung ngiting talagang may laman Na kahit hindi mo nakikita yung nasa isip nila, parang nababasa mo na rin. Alam mo yung ganong feeling na kaya sila nakangiti dahil para sa kanila, napakatalino na nila. Napakarunong na nila. At papunta ka pa lang, pabalik na ho sila. Yung mga ganong klaseng tingin. Pero hindi dapat tayo kumagat sa mga ganon. Kasi ang sabi po sa atin ng Panginoon, I send you out as men, as sheep, be therefore wise as serpent and harmless like doves. Hindi sinabi, be wise as doves and be harmful like serpents. Hindi ho. Kaya sabi ho dito, ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama na sa langit. Marami ganyan, kinakahiya nila ang Panginoon. Kaya mapapasin niyo po mga kapatid, ang taong nahihiya na ipakilala ang Panginoon sa sanlibutan, yan yung tao, masasabi po natin, kahit na dumadalo po siya, kahit saan simbahan pa ho yan, hindi niya maitatago ang kanyang tunay na pagkatao sa harapan ng Panginoon. When you look at their lives, whenever they're outside, they don't share about Christ to anyone. On social media, kapag magpo-post yan, walang kinalaman lagi sa Panginoon. Or kapag may opportunity po siya na bahagian, wala silang nararamdaman na burden para sa taong ito, kahit na mahulog ito sa impyerno. Now, hindi pinag-uusapan po dito yung mga tao may nais, kaya lang wala lang kakayahan. Iba yun That's more of a faith issue na you need to trust in God. Pero ang pinag-uusapan po dito is, you simply don't care. At kinakahiya mo pa ang Panginoon because meron kang worldly, earthly reputation. Kaya nga, ang dapat maging normal sa bawat pupuntahan po ninyo na feast, event, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, o maging sa trabaho is, this should be normal. O yan na naman si pare. Nandito na naman si pare. O dyan na naman si madre. O yan na naman si Bible thumper. Kung hindi ka nakakarinig ng ganyan, sabi ng Biblia, ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin. Bakit mo nasabi, Brother Joshua, na ang tinutukoy po dito ay yung mga taong nahihiya na ipakilala si Kristo? Hindi lang sila nahihiya,
kundi ikinakahiya din nila. Why do we say that? Kasi hindi lang si Mateo ang nagsalita ng ganito, maging si Marcos. Basahin po natin ang Marcos Kapitulo 8. Marcos Kapitulo 8. Marcos Kapitulo 8:38. Sabi po ng Biblia, in Mark chapter 8, verse 38, kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. If anyone is ashamed of me, that's the person of Christ, and my words, yung mga aral ni Christ, in this adulterous and sinful generation. Ngayon, mapapaisip ka, bakit tinawag po ni Kristo ang mundong ito an adulterous generation? Sinful, alam natin eh. Pero bakit adulterous? Adulterous because, contextually, kung kausap po ni Kristo ang mga Israelita ng mga panahong ito, technically speaking, may alam sila sa Diyos. Ang problema lamang, nagtitiwala sila sa kanilang sariling gawa. So ang tawag po doon, spiritual adultery. Because they're not trusting in Christ, they're trusting in something else. And this is true para sa lahat ng tao dito sa mundo na hindi kumikilala kay Kristo. Their faith is not on Christ, nakatuon somewhere else. The Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels. You know, napaisip po ako mga kapatid, bakit sinasabi ng ating Panginoon lagi, with the angels, with the angels? Kailan po ba ito matutupad? This is going to happen at the second coming. Do you know what it means that ikinakahiya tayo ng Panginoon? He is ashamed of us. It doesn't mean sa Kanyang pagbabalik, hindi ko kilala yan, hindi ko papansinin yan, ira-rapture ko na lang ang iba. Hindi yun ang ibig sabihin. To be ashamed ay katumbas of saying, dahil wala tayong relasyon, papatayin kita sa aking pagbabalik. Yun ang mangyayari at the second coming. So ito pala ang kailangan ituro sa mga magiging alagad ni Kristo, na hindi dapat natin ikinakahiya, i-share si Kristo sa mga tao. Now, sa mga kapatiran that aminado, Brother Josh, wala po talaga akong lakas ng loob eh. Great! Kasama mo sila Moises. Kasama mo si Jeremiah. Kasama mo ang mga ilang lingkod ng Diyos na ganyan din ang kanilang kahinaan. Pero tingnan mo yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kapag tayo po ay nagtiwala dito at dito, walang mangyayari. Subukan mo magtiwala sa Diyos. Di ba siya nagbigay ng bibig sa atin? Siya rin ang magsasalita through us sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pero kailangan po natin laging naghahanda. At huwag tayo ma-intimidate sa mga tao. Kahit sino pa kaharap po natin, huwag tayo matatakot na sabihin po kung sino si Kristo kapag binigyan po tayo ng pagkakataon po ng Diyos na mag-share. Yan ang trabaho ng isang alagad ni Kristo. Kaya pala nung sinabi ng ating Panginoon sa mga apostol, humayo kayo, gumawa kayo ng mga alagad, nang ibig sabihin, ang mga tumanggap sa aking salita ay alagad na, pagkatapos niyan, aralan mo sila. So ito pala yun. Kaya sa aming mga minamahal po ng mga bisita, kung nakarinig ka na po ng ebanghelyo, magandang balita, ang daan kung paano po tayo maliligtas, ano po yung susunod na hakbang? Makisali sa simbahan, hindi lamang sa pag-a-attend, kundi sa pagiging member ng simbahan. Bakit? Kasi applicable ito sa inyo eh. Pastor, kung hindi pa ako handa, hindi ka alagad, hindi ka rin Kristiyano, hindi ka rin ligtas. Ganun po ba yon? Yes. Kasi kung talagang ligtas ka, handa ka maglingkod. Kung ligtas ka talaga, handa kang sumunod. Kung ligtas ka, handa mong isuko ang lahat para kay Kristo at magpasakop sa Kanya.
Kaya huwag tayong matatakot. Kasi kung talagang tinanggap natin ng taos-puso ang Panginoon, ito na ang susunod na hakbang. Aaralan ka na ng Panginoon. Kaya marami mga tao kapag sumali po sa simbahan, kapag pagdating na po sa mga gaytong klaseng katuruan, hindi nila agad matanggap eh. Bakit po? Dahil malamang hindi nila alam kung ano yung kanilang pinasukan. Pero hindi tayo ganun mga kapatid. Alam natin kung ano po yung pinasukan natin. Hindi po ito commitment kay Joshua. Hindi ito commitment po sa mga kapatiran. Unang-una, commitment po ito sa Kanya. Sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya huwag tayo hihingi ng, Brother Josh, pasensya. Hindi naman ako magliligtas sa iyo eh. Pastor, pasensya ha. That's great mga kapatid, pero subukan niyo po magpasensya ho sa Kanya. Humingi ng pasensya sa Kanya. Alipin lamang ho ako. Lingkod lamang ho ako. Hanggang doon lang ako. Pero wala akong kapangyarihan na ipanalangin ka para ikaw ay maligtas, mapatawad ng Diyos kung ikaw mismo ay hindi handa sumunod sa Kanya. Maraming ganyan. Ayaw sumunod sa Diyos pero hingi ng panalangin. It doesn't make sense. O salamat sa pagbabahagi ha. Oo nga pala, isama mo ako sa panalangin mo ha. It's as if parang ang dating eh, meron akong kakayahan. It doesn't make sense. Uy, alam niyo po ba ang pagsusugal ay masama? Oh, pero isama mo na rin sa panalangin yung lotto ticket ko. They don't understand kung ano yung sinasabi nila eh. In other words, kaya po nila sinasabi, isama mo ako sa panalangin is because ang trato nila sa Diyos is a genie. At kaya mapapasin niyo po sa mga hindi mananampalataya, at nakakalungkot nangyayari din po ito minsan sa mga naturingang mananampalataya. Kung sino yung mga maiinis sa pananampalataya, lalapitan po nila yung mga yan. Oy brother, isama mo naman ako sa panalangin kasi alam ko malapit ka sa Diyos. Teka lang, anak ka rin ng Diyos, di ba? May kaugnayan ka rin sa Diyos, di ba? Bakit ayaw mo ibigay yan sa Panginoon? Bakit idadaan mo pa sa akin? Not unless may bagay ka na hindi mo pa isinusuko sa Panginoon, kaya humihingi ka ng panalangin sa iba. Kumbaga, ito yung middleman ko. Hindi si Joshua ang tagapamagitan, si Jesus. Kaya mga kapatid, nung sinabi po kanina ng ating Panginoon, turuan ang mga ito, hindi lang po natapos sa turuan mo lang ang mga ito. Here is the encouragement. Balikan po natin ang Matthew 28 at dito na po tayo magtatapos. Matthew 28. Napaka-encouraging po nito. Alam ni Kristo, hindi magiging madali na sumunod sa Kanya. Pero ito yung Kanyang encouragement sa mga magiging alagad po niya. Verse 20 na Mateo 28. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yan yung mahirap, pero kailangan gawin. Pero notice the encouragement. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Di ba napakaganda mga kapatid? Inaaralan po tayo ng Panginoon. Well, uusigin ka, marami ang pagsubok ang haharapin, pagtatawanan ka ng mga tao, may mga oras na ikaw'y maghihina, manlalamig, may mga oras na ikaw'y magiging matigasin po ang ulo, pero tandaan mo ito, hindi kita iiwanan. Praise God. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Alam ng Diyos na marami kang haharapin, marami kang bit-bit sa puso mo, marami kang iniisip, pero tandaan mo ito, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So hindi na nga ako ang Panginoon, kapag ikaw'y sumunod hindi ka maghihirap. Hindi yun ang pangako ng Diyos.
Hindi ipinangako ng Panginoon kapag ikaw'y sumunod sa akin, wala kang problema, hindi patong-patong na pagsubok ang darating sa iyo. Hindi siya nangako ng ganon. Nangako siya, kahit yan yung mga bagay na maranasan mo, tandaan mo ito, lagi mo akong kasama. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng mundo. Or literally, hanggang sa katapusan ng panahon. So ang invitation po this afternoon are two questions that I want to raise sa ating lahat. Sa mga Kristiyano, alam po ba natin kung ano ho ang ating pinasukan? Yan yung pinasukan natin. At sa mga hindi pa Kristiyano, ito ang magiging presyo ng pagiging Kristiyano. Ang kaligtasan ay libre. Ang pagiging alagad, may bayad. At ano po yung kapalit? Buhay natin. Hindi hinihiling ng Panginoon para ikay maligtas, ibigay mo sa akin ang mabubuting gawa mo. Hindi yun ang kailangan niya. Hindi attendance ang habol ng Diyos. Hindi pera ang habol ng Diyos. Ang habol po niya ay yung pagmamahal po natin sa pagsunod sa kanyang mga salita. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya bago ho tayo mag-isip na gumawa ng anumang bagay na alam mo makapagdudulot ng kapigatian sa Panginoon, isipin muna po natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa ating buhay. At kung gagawin ko man yung magiging desisyon ko sa Kanya, mapipigati ba siya o siya'y malulugod? Lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon, positive man o hindi positive, is a reflection ng ating pasasalamat sa Kanya. Nang ibig sabihin, when I disobey God, yun ang thank you ko sa Kanya. When I obey God, yun ang thank you ko sa Kanya. Kaya nga kapag sinabi tayo ay Kristiyano, alagad. At kapag sinabi alagad ka, Kristiyano ka. Hindi po pwede, Kristiyano ako ngayon, saka na ako magiging alagad. At hindi rin po pwede, alagad ako ngayon, saka na po ako magiging Kristiyano. Hindi po pwede ganon. Kaya mga kapatid, tulong-tulong ho tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon na sikapin na matupad ang iniutos sa atin ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. As we pray.